Hi Aries! Kumusta po kayong lahat? Okay, so ayan Aries. Ayan, so ang reading natin ngayon is ano ba ang ganap sa inyo sa taong 2025. Okay, so bago tayo guys mag-start, ayan maganda pa rin na alam nyo ang inyong Sun, Moon, Rising, and Venus sign para sa iba pang guidance, okay? Baka kasi mas makaresonate ka sa iba mo pang zodiac sign, sa inyong big 3, okay? Okay, so Aries, maraming salamat sa walang sawang pagsubaybay sa ating pong mga reading. And kung ikaw ay bago pa lang sa ating channel, mag-subscribe na po kayo. And i-click mo na rin yung ating notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong upload, okay? So, ito muna yung gamitin natin. Okay. Aries, Sun, Moon, Rising, and Venus sign. Gabay kapalaran sa taong 2025. Overall energy. Okay. First, second, third, and fourth quarter. First quarter. Aries. First quarter po, ano po ang ganap kay Aries? Sa first quarter po ng taong 2025. Aries, Sun, Moon, Rising, and Venus sign. Okay. Sa second quarter naman po ng mga Aries, tignan natin sa taong 2025, second quarter. Sa taong 2025, meron tayong Ten of Swords. Aries. Sa third quarter po, ano po ang ganap kay Aries sa taong 2025? Third quarter po ng taong 2025 kay Aries. Okay. Sa fourth quarter naman po, Spirit Guide. Gabay kapalaran po kay Aries. Sa taong 2025, gabay kapalaran po kay Aries. Sa taong 2025, fourth quarter. Ayan, awakening. Lapit muna natin guys ha. Okay. Shuffle na rin pala natin tong isang card. Okay, so guys, kung nainip po kayo sa pag-shuffle, pwede nyo pong skip yung ating video doon sa pag-shuffle, no? Proceed na kayo doon sa reading. Okay? First quarter, taong 2025, Aries, Sun, Moon, Rising, and Venus sign. First quarter. Okay. Second quarter sa Aries sa taong 2025. Okay. Sa third quarter naman po sa taong 2025, Aries. Page of Cups. Sa fourth quarter naman po sa taong 2025, Spirit Guide kay Aries. Okay. Fulfillment. Okay? And yung overall energy nyo guys is depth. And dito naman sa kabila, yung overall energy is Knight of Cups. More on healing guys, no? Meron ako nakitang transformation sa taong 2025 sa mga Aries. Nandun sa point na parang kailangan mo na ng pagbabago. Actually, ito yung pinaka-overall energy. Parang marirealize mo na hindi ka na talaga bumabata. Na para talagang ikaw ay kailangan na mag-matured, no? Lalo na at parang kailangan mo na rin ma-realize yung mga responsibility. So, ayan na, doon muna tayo guys sa first quarter mo. Six of Swords, the end of challenging. Okay, basahin natin. Ang layo, di ko mabasa guys. Okay, so ang sabi rito guys, the end of challenging times, things are looking up. A welcome relief finding your way to a peaceful place. The end of depression or an illness, travel or relocation. Wow! Tapos guys, yung under niya is the Empress. Abundance, fertility, pregnancy, marriage, creativity, and pleasure. May nakikita ako dito guys, maaaring ito ha, patungkol to sa family mo. Kung ikaw ay nagkakaroon ng sakit, kung may sakit ka ngayon, may nakikita ako guys, na maraming mga Aries dito, kung may sakit, meron ako nakitang magpapa-surgery, no, sa first quarter. Pwedeng magpapa-check up or patungkol guys sa health. So parang patapos na yan guys. Okay, finally guys, maalis na yan, no? Kung meron kang pinagdadaanan, kung nagkakasakit ka, ayan, nakikita ko na parang gagaling na yung mga fire sign, yung mga Aries, pasensya naman, nasanay tayo sa ano. Okay, mukhang gagaling na yung mga Aries sa kanilang karamdaman.
Ayun, parang may ano talaga guys, may magpapa-opera talaga, no? Ano ba to? Kung may mga bukol-bukol kayo sa katawan, parang ooperahan siya eh. And basta more on operation, ayan, sinasabi rin dito guys, pwedeng pregnancy, baka may mga mabubuntis po sa first quarter ng taong 2025. So nakikita ko guys ito na parang paninindigan ka talaga ng person mo. I know, the end of challenging times, things are looking up. A welcoming relief, finding your way to a peaceful place, the end of depression or an illness, travel or relocation. So possible guys na may magta-travel, may lilipat ng bahay or baka nagpaplanong lumipat ng bahay. Pwede rin naman guys na itong relocation na to, hindi siya yung exact na parang lilipat ng bahay talaga, no? Pwedeng, baka bibili kayo ng sasakyan, may plano kayo bumili ng sasakyan. Yung iba naman sa inyo guys, kung nade-depress ka talaga ngayon, actually, pansin nyo ha, ngayon talagang taong 2024, grabe yung pag-overthink ng mga Aries. Pero sa taong 2025 guys, tapos na yan. Hindi mo na yan mararanasan pa sa first quarter pa lang guys. And ayan, kung ikaw nga ay nagkakasakit, mawawala na yan, no? Okay? Ayan, patapos na yung challenge po kay Aries. And nakikita ko dito na parang baka nga ma-overwhelm ka sa dami ng pwede mong ma-experience sa first quarter pa lang guys ha. Ang daming blessing. Lalo na pagdating sa pera mo, and yung iba sa inyo guys, may nakikita rin ako dito na parang meron kayong sisimulan na business, so parang pagkakaisa rin. And meron din guys pagsasama, no? Siguro kayo ng person mo, nagde-decide na kayo na talagang bumuo ng pamilya or mag-business. Yung iba dito guys na talagang single, ayan, baka pagpasok pa lang ng taong 2025, magkaroon ka na kaagad ng asawa. So, ang bilis kasi guys talaga, ayan no, merong isang tao dito na kaya kang panindigan. Pero yung taong to guys, hindi ganun kaganda yung daloy ng pera niya. Hindi katulad mo na parang maayos ang pera mo, pero paninindigan ka nitong taong to. Yun nga lang, pwedeng may mga Aries kasi dito na mahihirapan ka na parang hindi naman natin kailangan ipilit. So, step by step muna, no? Since ikaw siguro yung talagang maayos ang kaperahan sa inyong dalawa. Okay? Or pwedeng ikaw tong may trabaho, siya guys is may conflict sa finances. Ayan, so sa first quarter po ng mga Aries, napakaganda nung nakikita ko dito. Ang ganda ng magiging pera mo. Okay, ngayon pa lang guys, December, may experience mo, para ang ganda ng daloy ng pera mo. So marami rin guys, blessing na paparating sa inyo sa first quarter. And kung makikita nyo naman guys, death and revert, so may pagbabago talaga, meron kang babaguhin sa sarili mo, pwedeng may magpapasurgery, may magpaparitoke. Ayan. Okay, may konting pagbabago talaga, meron kang paghahandaan dito. Ayan. So pwede rin naman guys na yung pagbabago talaga is dahil nga may nabuntis. Okay, so yung second quarter nyo naman guys is Ten of Swords, the end of a situation that brings relief, sadness, or both the opportunity for new happiness. Okay, ang layo kasi. Wait nga. So sabi rito guys, the end of a situation that brings relief, sadness, or both the opportunity for new happiness away of your shoulder. The end of an addiction, melodramatic reaction. Ito naman guys, yung under niya is Seven of Swords, steps, tilt, cunning. Okay, rip up and dishonest. Mag-iingat ka. Yun lang naman sinasabi sa inyo guys, no? Sa second quarter mo, mag-iingat ka. Dahil sa second quarter mo pa lang guys, ang ganda na ng daloy ng pera mo eh. Ang daming opportunity paparating sa inyo, masaya din yung pamilya mo, talagang nag-e-enjoy lang. Yun nga lang guys, dahil nga sa galit, nakakapag-decide naman kayo ng mabilisan. Ito guys, yung kabaligtaran talaga ng mga water sign eh. Itong mga fire sign, no? Yung mga water sign kasi, mabilis silang mag-decide based sa emosyon nila. May sobrang lungkot nila. Ang mga fire sign naman, yung kagaya ng Aries, mabilis kayong mag-decide base sa galit nyo. Doon kayo dumedepende. So, I think may magpapagalit sa inyo sa second quarter. Tapos parang makakapag-decide ka ng hindi mo guys na pag-iisipang mabuti. So, guys, maging aware ka ha. Baka hindi mo maalala yung napanood mo sa reading natin. Maging maingat ka. May nakikita ko dito guys, pwedeng scam, nag-aksaya ka ng pera. Or pwedeng ito, dahil maganda yung pera mo sa second quarter, maraming tukso na lalapit sa inyo na parang iti-take advantage ka nitong taong to. Okay? Na parang gusto nila guys makuha yung kung anong meron ka or kung anong position meron ka sa buhay. Pwedeng gagamitin ka nito or pagnanakawan ka nitong taong to. Okay? So, user, no?
may involved ka sa isang taong as in, napaka-user na to. Ayan. Okay, so I think guys, ito ha, yung dumadanas ng Saturn return dito, baka natapos na. Pero may iba pa rin guys na yan. Sa mga nagtatanong, ano ba yung Saturn return? Ito guys, yung karma na babalik talaga sa atin. Tumutungtong yan sa edad na 28 hanggang 30, no? Hanggat wala ka natututunan doon sa Saturn return mo, hindi yan guys mawawala. Okay? So, dapat may matutunan ka dyan. Okay, 7 of Swords, ayan na nga. Theft. Mag-iingat ka rito, hindi honest sa'yo tong taong to. Gagamitin ka lang nito. Okay? Ayun, the end of a situation that brings relief, sadness. Etong taong to guys, ang nakikita ko, may pwedeng ano to, someone from the past, nababalik sa buhay mo. Pwedeng sinaktan ka na nito, ginamit ka nito, minalas ka sa kaperahan. Nung dumikit ka sa taong yan, so babalik na naman siya sa inyo sa second quarter. Magre-reach out yan sa inyo. Possible guys na kaibigan mo. Na talagang ikaw ay ginamit guys, no? Ayan. So, ito naman guys, third quarter mo is the Magician, tapos Page of Cups. More on healing naman guys yung nakakita ko dito kasi ang dami niyong ginagawa, ang dami niyo guys inaasikaso, magiging abala. So, pwede guys na may magpaparenovate ng bahay, magpapagawa ng bahay. Something na new beginning talaga guys, no? Patungkol to guys sa ano, stability, yung nakikita ko dito sa third quarter nyo. Ayan, magic is alive in your life. Okay, basahin natin. Magic is alive in your life. What you need to be successful will manifest. If you believe it, you can do it. And yung sinasabi naman dito guys sa baba is Page of Cups, new love, love message, emotional start, infatuation. Okay? So, ibig sabihin talagang may new love interest na babalik or magpaparamdam sa inyo sa taong 2025. Okay? Ito, yung ibang single dito guys, no? May nakikita ko dito na parang ano, may new person, kung single ka, talagang ikaw ay magkaka-love life na. Mataasan dyan sa magka-love life ka sa third quarter. Okay? So, kung ikaw naman guys, may karelasyon, tapos naghiwalay kayo, may nakikita akong new person pa rin na magpaparamdam sa inyo. Pwede rin naman guys, dahil nga nagbuntis ka na, first quarter pa lang, di ba? So, ayan, baka itong new love na to is baka lumabas na yung baby. Baka nanganak na. Di ba? Kasi page kasi guys, bata pa lang to or new beginning. Okay? So, nakikita ko na magiging abala ang mga Aries and magiging busy ka talaga dito. So, meron tayo guys, awakening and Ace of Cups. So, yung awakening is a temporary pause. Ayan. Basahin natin. A temporary pause, a temporary pause for reflection and insight. An awakening where you see things in a whole new light. Embrace your own uniqueness, charitable action, awakening. And sabi rito guys is Ace of Cups. Ace of Cups, new love, proposal, offer, marriage, new relationship. Okay. So, pero guys, may mga ano dito, ngayon pa lang no, pwedeng single ka at broken-hearted ka. And parang sobrang guarded talaga yung nakikita ko sa iba sa inyo. Pagdating sa love, no, eto may paparating sa inyo and parang hindi mo masyadong papansinin tong new person na magpaparamdam sa inyo. Kasi talagang as in trauma yun nangyari sa inyo. Hirap kang magtiwala talaga. Okay, as in, grabe yung ano, pinagdaanan mo. Kaya parang kahit seryoso naman yung dumadating sa buhay mo, hindi mo yan, Aries, parang seseryosohin eh. Pagdududahan mo pa nga yung taong yan, okay? Pero sa mga in relationship naman dito, guys, ang nakikita ko kasi dito, guys, awakening. Nakikita ko naman na parang, eto, may ikakasal sa fourth quarter. Okay? Kaya eto guys ha, yung reading niya talaga is, nagpo-focus lang talaga siya sa new beginning mo. Malaking pagbabago sa buhay mo sa taong 2025. As in. Tignan natin guys. Advice para sa inyo sa taong 2025. Advice, meron tayong begin now. Take your first step. Okay? Kumbaga, pwede mo naman na daw simulan yung mga plano mo ngayon pa lang. Okay? Huwag kang mag-doubt dito. Huwag mong pagdudahan yung sarili mo. Ayun lang naman, guys. Tingnan pa natin.
Meron tayong desert passage. Trust there's a divine plan. Okay. Ito guys subok to, no? Parang kailangan mong i-pursue kasi kung hindi mo to susubukan, wala kang malalaman. Or kung hindi mo ma-experience ang bagay na yan, hindi mo malalaman kung ano yung magiging outcome. Kung maga guys, sa taong 2025, parang susubukan ka talaga. As in, challenging. Pero, yun nga, may mga bagay na ayaw mong gawin, pero parang kailangan mo siyang gawin. Kasi, hindi mo malalaman eh. Hindi ka magi-improve kung hindi mo siya susubukan. Yun po yung sinasabi ng card mo sa taong 2025. Okay? So, hayan, Aries, ito lang po ang inyong reading. Bigyan pa kita ng advice. Okay? Advice para kay Aries sa taong 2025. Okay, tumalon yung card. Hindi natin kukunin. Okay, meron po tayong beach fire. Stand up for yourself. So, matututo kayong tumayo talaga sa sarili yung mga paa, guys. Hindi na kayo aasa sa kahit na kanino, guys. Pero, nandyan pa rin na parang may tutulong sa inyo. Pero, nakikita ko rin sa mga Aries, no? Parang may bagong idea talaga na paparating din talaga sa inyo. And, ang daming calling sa mga Aries, no? Okay? Meron po tayong dragons. Slay them all. Grabe, no? Kahit parang tingin mo, wala ka nakakayahan, minamaliit ka ng lahat. Tignan mo naman, pinapatunayan mo talaga yung sarili mo dito, Aries. Okay? Ay, no? Hindi mo natitignan kung ano yung mali sa'yo, basta patutunayan mo yung sarili mo dyan. Okay? So, Aries, yan yung number mo sa taong 2025 is 16 and 6. Ito lang pong inyong reading. Maraming salamat po. Bye-bye!